Hey guys, what's up? My name is Shalwin and today alikat pag-usapan natin ang nangyari kahapon sa Maisog. So this is just a portion of nangyari sa Maisog sa Angeles, Pampanga. Actually, I was supposed to go there. Unfortunately, naka-schedule ng maintenance ang sasakyan ko. At the same time, since late na rin natapos, so I just went in, I went to see my mom. So ayun, nagpaka-anak muna ako. But anyway, pag-usapan nga natin itong naging speech ni Mayor Baste Duterte kahapon sa rally. Ayan. So, habang pinapanood ko siya, feeling ko kung nandun ako sa harap ni Mayor Baste, naliligo na ako ng laway niya sa kakamuray. Pero naman guys, kung pakinggan natin siyang mabuti, dito, maintindihan natin na may pinanggagalingan yung inis ni Mayor Baste. Pakinggan natin siya. Magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa. Utang ina ninyo. That is all. Ito kasi guys, no, isa sa mga kinagisnan natin, tayong mga Pilipino, although dito kasi lumalabas, hindi lahat ng Pilipino ay politiko. Una-una sa lahat, tumakbo ka sa isang posisyon, sa isang public office. Okay? Hindi po utang na loob ng kahit sinong constituents ng isang politiko na ginagawa mo yung trabaho mo. Ginagamit mo yung pondo ng taong bayan. Pera po natin yan eh. Pera natin ang ginagamit ng mga politiko and yet nilalagay yung mga pagmumukha nila diyan. Okay? May mapatarpaulin man yan, mapabag man yan, at kung ano-ano pa. Tama po ba yun? Imagine mo, pera natin yung ginagamit. Okay? Tapos, ang nangyayari, sila, binabrand nila yung sarili nila using our money. Using our resources. Imagine niyo kung gaano kalaking pera ang binubuhos natin sa kabanyaman ng gobyerno. And yet, what do we get? Mediocre projects. Itong problema na to, hindi lang naman ngayon nangyayari to, matagal na itong nangyayari. And yet, wala tayong ginagawa kung hindi, inorish natin. President after president after president. Mayor after mayor after mayor. Hindi ko naman nilalahat ang mga politiko. Pero mas marami yung kailangan laging isampal yung pagmumukha nila sa pagmumukha natin na ginagawa nila yung trabaho nila. That's the very essence kung bakit natin sila binoto. For them to lead, no? Whether a municipality, a barangay, a country. Kasi tatlo lang naman yan eh. Na pwede mong isipin na nagli-lead ng isang grupo eh. Whether isang community, whether isang tawag dito, isang lalawigan. 'Di ba? Isang municipality, isang city, or isang bansa. Umpisa ka sa barangay. Ano ba focus ng mga barangay chairman? Ano ba focus ng mga mayor? Anong ginagawa ng mga governors? Anong ginagawa ng presidente? Sila yung pare-pareho ng ginagawa, 'di ba? Almost, hindi ko masasabing lahat. But they're the one who's looking after ng kanilang mga nasasakupan. And karamihan pa dyan, yung mga politiko natin, yung pondo ng taong bayan, ginagamit nila para magpa-print ng halimbawa ng isang tarpaulin, ng isang sako, tapos nandoon yung mga pagmumukha nila. Diba? I recall, during the pandemic, maraming nagalit kay Mayor Jer Belmonte at that time. Kasi, pati ba naman daw panahon ng COVID, namumuliti ka pa rin. So, kinorek yan, ng Quezon City Hall. Ang sabi doon, yung mga plastic, yung pinambalot dyan, yung na-distribute, yan po ay dinonate ng mga pribadong tao
Tinanggap lang ng munisipyo noon at that time. Yan na yun. Tapos dinistribute na lang nila. Diba? Karoon ng backlash nun si Mayor Joy. Also, one reason kung bakit alam nyo nandito talaga ako. Pera ng tao yan. Utang ina. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics. Picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot. Ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yon, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. May naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Sabagay, yung legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So lahat ngayon, soft projects, katulad ng may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo... At tatanong dyan, kayo ba natanong niya rin sa sarili niyo? Doon sa mga nakapanood po ng video, lalo na doon kay ma'am na siya mismo yung directly affected doon sa nangyari. Kinuha yung 8,000 niya. Magkano ang mapupunta sa barangay doon sa 8,000 na yun? At kanino mapupunta yung iba doon sa 8,000 na yun? Imagine. Yung pinalabas nila sa mga tao, yung pinaniwala nila sa mga tao na itong mga beneficiaries na to nakatanggap ng 10,000. Itong mga politiko dyan sa lugar na yan, ang bobobo nyo naman. Anybody can create a video and upload it online. Pwedeng totoo at pwede rin hindi. But the fact is, pag totoo yan, sirang-sira na kayo. Kung hindi naman, sira pa rin kayo. Diba? It will create a very negative impact sa inyo. Pero don't worry. Alam mo yung sistema ng politics dito sa Pilipinas. Ganito yan eh. Mag-create sila ng core group nila ng mga rabid supporters. Itong core group nila of rabid supporters, binabayaran to ng mga politiko. In short, sila yung mga attack dog. So itong attack dog, hanggang sa dulo ng walang hanggan, ipaglalaban nila yung mga ulalo nilang amo. Dahil yun yung nagpapalamon sa kanila. Diba? Oh. Bigyan ko kayo ng sample. Ito guys, pakinggan natin. If you recall, no, doon sa mga nakapanood ng nakapanood before ng collab ng interview ni Kayo at saka ni MG.
si Makagago. Di ba inamin doon ni Makagago na bayad siya? At sinabi rin niya na itong mga taong to ay bayad. Di ba? Oh, ito, pakinggan natin. Yung sinabi rito. Kaya may mga sabay-sabay na kumpas yan. Dahil dito, ha? Dahil dito, pakinggan nyo. Guys, dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Hindi pwedeng sabihin, ay hindi, didiis ako. Hindi pwede. Magpakatotoo tayo, ha? Kaya tayo nagbablog para kumita. Ha? Yun ang totoo. Okay? Ito ang literal na takbo ng social media. Kaya nga sinasabi ko nga minsan, lahat tayo bayad. Now, dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito, 15.30. Pero bukas, i-update ko kayo kung anong mangyayari sa meeting. Okay? Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Basta't ang the best, prepare kayo. Tapos, yung nasa Metro Manila, may meeting tayo bukas. Mag-PPM ako. Okay? At least meron na tayong taga-probinsya. Ngayon, kung meron kayong gustong ipasok sa GC na para makasama pa, kausapin yung mabuti, i-briefing nyo, i-explainin nyo na ang... At ang maganda rito, Bes, hindi yung vlogger na 1 buwan, 3 buwan, 4 buwan, hindi. Hanggang election ito, 2028. Ngayon, ang gagawin nyo lang dito, hindi kayo magbablog na kung anong gusto ninyo. Hantayin ninyo yung ibababa ko na message sa inyo para yun ang ibablog ninyo. Yun ang gagawin yung story, yung ibababa kong link na story. Ako magbababa sa inyo ng story base sa ibinaba sa akin sa taas. Yun ang gagawin nyo. Hindi nyo kailangan na umikot-ikot. Hindi nyo kailangan umano-ano. Kaya mas maganda ito kaysa NCRPO. Sa NCRPO, iikot kayo. Dito, hindi nyo kailangan. Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Okay? Alam nyo na siguro kung bakit pare-parehas sila ng kumpas. Diba? Balik tayo kay Baste. Yun na bahala mag-isip kung ano yan. Imagine niyo pera ng taong bayan. Pinambabayad sa mga black propagandistang ito. Diba? Seriously, hindi ko alam kung sino-sino yung mga involved dyan. Pero may nakapagsabi na yung nagsasalita daw na yon, no? Once upon a time, kulang na lang ikuyugin dyan sa Loton nung nagkaroon ng prayer rally ang SMNI. Wala daw ipin yung taong yun. Diba? So, yung akala nyo, dinedepensahan kung sino man, hindi po. Wala po sa loob nila yung pagdedepensa nila, whether kay BBM man yan o kay Romualdez man yan. Kaya ganyan yung mga sistema ng salita niyan. Kasi binabayaran sila. At saan nagagaling yung pinababayad sa kanila? Galing po sa kabanyaman. Galing po sa pera ng tao. Imagine yun. Yung pera natin, ini-invest, ginagamit para lang may siraan na politiko. Ginagamit para lang pabanguhin yung mga pangalan nila. Tapos itong si pobreng Juan de la Cruz, wala nang makain. Diba? Kahit hindi po kayo nagtatrabaho, the mere fact na bumibili kayo ng mga goods, the mere fact kayo ay namamasahe, kayo umaalis, nagbabayad po. Nagbabayad po kayo ng taxes. Whether VAT man yan. Paano na lang po yung mga nagtatrabaho?
May withholding tax na yan. May binabayaran pa yung Amelia, real estate tax. At isang katerbang tax na binabayaran every time na may binibili po yan. Tapos yung pera na yon ginagamit para lang pabayangin sila. Mga tarungan ba yun? Kung gusto nila na sila-sila lang, sabihin na natin, marami naman paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Utang ina ninyo. Tanungin ko kayo, mali ba dyan? Mali ba si Mayor Basti dyan sa sinasabi niya? Kung tanga ka at bulag-bulag ka, mag-a-agree ka hindi ka mag-a-agree sa kanya. Pero kung gising na gising ka sa ginagawa sa'yo, yung panglulustay ng pera ng mga politiko, mamaya pag-uusapan natin kung magkano ginagastos ng administrasyon ni BBM tuwing nagkakaroon siya ng mga pa-event. No? Ni-research ni Ted Filon. Hindi naman halata na si Ted Filon masyadong ini-scrutinize sa administrasyon ni BBM. Pero obviously, doon sa sinabi niya, kitang-kita mo yung magiging inis ng mga tao. To know na ganun kalaki ang winawaldas ni PBBM. Para saan? Diba? Para mag-loyalty check sa mga kababayan natin. Balik tayo kay Dr. That is also one reason kung bakit alam nyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics talaga. I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Andyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Utang ina. Alam nyo, pag lagi tayong nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics, picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga, kailangan may picture talaga nakaabot, ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yun, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganun. Kailangan, we have to go beyond that. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon maliit na lang. Utang ina. Excuse me for my bibig ko. Ano lang yung expression lang yan. It's a frustration actually. That's why. Ikaw, Bongo. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga dabawin nyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Alam mo, dito sa sinabi ni Mayor Baste, parang sinabi tuloy ni Mayor Baste na nanganganib siya for re-elections. Is it safe to say na sabihin na lang natin kay Senator Bongo na wag ka nang tumakbo kasi hindi ka naman mananalo? Ako personally, I'm not going to vote for Senator Bongo. Yung nakita kong performance niya sa loob ng Senado. So far, for the last 6 years, I don't know anymore ano bang naging momentous niya na ano. Well, sa totoo lang, we owe it big time sa kanya.
dahil talagang sinulong niya at pinush na talaga ang Malasakit Center. At napakaraming tao ang natulungan ng Malasakit Center, guys. Not only that, marami siyang tawag dito, sinubaybayan na pagpapatayo ng mga state of the art barangay health center. So far, yun yung pinaka naging major contribution ni Bongo for the last 6 years na siya isang senador. Kung tutuusin sa kanilang lahat, pinaka-active sa ng PDP. Ang pinaka-active talaga diyan, walang iba kundi si De La Rosa. Minsan may sablay si De La Rosa, but then again, at the end of the day, iba yung bawi niya eh. There's a big chance that I might still vote for De La Rosa. But with Bongo, I'm not sure. Kasi kung ito nga si Baste, dismayado na eh. Oh, sino pa ba ako? Sila magkumpare, sila halos lumaki, magkasama. Dahil matagal na nga si Bongo na nakakasama ng amain niya, di ba? Sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Pero yung hisgot lang, kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time, pare, Bong, you have time to redeem yourselves. Ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw ka naman, promisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga. Textbook na scam. Talaga, pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Ang tanong dyan, well, actually, it's not even a question. Gaya ng sinasabi dito ni Baste. Kung ganyan yung nakikita natin ngayon, definitely magkakaroon ng follow-through yan. Sa mga susunod na uupo, sa susunod na mga magiging leaders, politiko, whatever you want to call it. Pero the question is, bakit hindi nag-follow through si PBBM sa iniwan ni PRRD? We're not asking him to be like PRRD. Diba? And I remember it, if I remember it correctly, sabi nga ni PBBM, itutuloy niya kung ano ang naging maganda para sa Pilipino at sa Pilipinas. I-recalibrate niya kung ano man ang hindi naging maganda. Pero ano ba talaga nangyari? Kung tutuusin, yung mga sinabi ni PBBM ng panahon ng campaign season is sobrang taliwas ng mga nangyayari ngayon. Diba? O ngayon, nagkaroon ng banggaan dyan sa West Philippine Sea. Anong susunod anong gagawin natin? Tayo hindi natin na-experience eh. I was watching yung live nila Sir Nico, nila Coco Locoy. Anong sabi ng taga Isabela during that live?
sa TikTok. Sila doon sukan-sukan na kay BBM. Bakit? Because they are suffering eh. Sila yung pinakamalapit sa EDCA site eh. Imagine niyo yung fear nila sa lugar nila. Tayo dito sa Luzon, tayo dito sa Metro Manila, hindi tayo makarelate doon eh. Because we're not experiencing whatever it is that they're experiencing up there. Kung kayo kaya ang nandun ngayon, tapos maririnig mo yung mga wangwang at kung ano-ano pang nakakatakot na dagundong, sasabihin mo pa rin kaya na bakit hindi tayo pumasok sa isang gera? O mag-a-agree ka na dapat may gawin na tayo sa China? At dahil sinasabi ko to, sasabihin niya naman sa akin, pro-China ako. Hayaan ko na lang si Mayor Baste na magmura para sa akin. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty. Isama mo yung corruption, plunder, bribery. Yeah. Tingnan natin kung may tatakbo ba. Andyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao eh. And you're in a national position. You should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. You should say something. Wala, di, tayo na lang. Kaya pa? Kaya pa. Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hakbang ng Maisog. Maybe soon, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines. Mas maganda, mas maayos, mas progresibo, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat. Ako guys, I don't know how many of you who are gonna agree with this. You don't have to be political. You don't have to, what do you call that? To showcase your political colors. Whether you're yellow, you're red, you're green. Pero may sinabi ba rito si Baste, si Mayor Baste, na hindi totoo? Diba? Which by the way, I just want to share this with you. Sa news today, Davao City is the second safest Southeast Asia. Actually, ang number one, definitely one of the Southeast Asian country. Pero pumapangalawa sa kanya ang Davao City. Safest index of 72.4. Tingnan natin. Davao City, pangalawa. So parang lumalabas pa siya within the Philippines. Siya yung nangunguna. Siya yung safest sa buong Pilipinas.
Yun din, actually, ito rin yung naging reason ko. I did the research at ito yung lumabas sa akin. Tapos anong ginagawa ngayon ng administrasyon ni PBBM? Diba? Tama ba yun? Ngayon pa tatanungin ko, ano ba ang mali sa sinabi ni Mayor Bastida? Meron ba kayo nakikitang mali? Yung mga sinabi ba niya ay isang paraan to destabilize the government? Of course not. Because any one of us can speak up. Pwede natin pag-usapan yan. I'm gonna give you one very good example. Tingnan mo yung sinabi ng isang Aita. Labas natin yung sinabi ng isang Aita. Aita leader to Pakinggan mo. Mabuti po si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Ako po ay nakapunta. Ako po ay inimbitan niya sa kanyang opisina kaya mamaya po mahintay natin siya. Ang aking pamumuno po hindi lang ngayon, panahon pa rin ni Tatay Digong o yung mga ibang presidente. Nakita ko po kay Tatay Digong, hindi po niya ako kinahiya na isang leader, inikot po niya ako doon sa PACC. Yung kanya pong mga bodyguard, dinala po ako. Inikot po ako sa buong PACC pagkatapos inatid po ako sa upuan. Ganun po ang pagkilala ni Tatay Digong, wala po siyang pinipili, na wala siyang tinatangi sa atin lahat. Kaya alam po ninyo, sabi ko, si Tatay Digong, dapat sana po kung hindi lang nalilipas yung posisyon, hindi lang po nalilipas yung mga term nila, dapat manatili si Tatay Digong kung maaari lang sana. See? Yung bumoto kay PBBM, sobrang dismayado na sa kanya. Karamihan, hindi ko lalahatin, karamihan. Kasi sila ang unang nakakaramdam. Kung papanoorin niyo yung buong video na to, ng leader ng Aita, hindi ko alam kung anong klaseng emosyon pa ang meron kayo kung hindi kayo mahabag. Hindi raw nila maramdaman ang progresong Pilipinas. Pero yun daw yung pinangako ni BBM sa kanila. Kaya nila sinuportahan si PBBM. Tapos malalaman mo yung laki ng ginagastos ng administrasyon ni PBBM para sa mga pa-event niya. Mapapamura ka rin talaga. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin kung ano yung saloobin ninyo tungkol dito. Kayo ba? Simulang naupo si PBBM. Ano ang naging progresibo sa kabuhayan ninyo? I'll see you in the next video.